Salamat sa Panginoon at hindi masyadong malakas itong super Inday pero hahagupit pa rin ito bagamat nasa yung super typhoon na ito po na Bobby o Inday ang pangalan sa Pilipinas ay nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility, kaya mag-ingat po tayo. So bagamat binabagyo nga, sabi ko, ang Senado ang ating bansang Pilipinas, hindi man ganoon ka gulo pa, pero syempre ang mga isip ng mga tao na naghahanap ng kaayusan, ng kapayapaan, ng pagunlad, ng paglaya sa kahirapan at mga magnanakaw ng mga korap na politiko sa ating bansa, mga politiko ng mga mambabatas sa Senado, Kongreso na pinaghahabol-habol daw kuno ang ating pamahalaan, pero nasaan ang mga nakasuhan? Huwag naman yung laban lang. At ang ating bansa ay patuloy na naghihirap sa pagmahal ng mga bilihin, kaya hindi pa umuunlad at alipin pa rin ng kahirapan ng korupsyon na hindi makakayang lutasin ng ating mga naihalal na mga congressman, ng ating mga gumagawa ng batas sa Senado at ng Presidente. Yes, nakakatulong ng ilan paamoy sa mga ayuda, pero yung tunay na pang matagalang tulong, trabaho, negosyo, wala ho. Dahil walang tiwala ang mga tao. Sobrang mahal ng mga bilihin, sobrang mahal ng mga babayarin, mga buwis, patuloy na nasisingilan ng mga mamamayan sa mga lupa, sa mga negosyo, sa mga trabaho, pero walang malinaw na naibibigay sa mga mamamayan. Ang mga resources ng ating bansa, pinukurakot lamang ng mga magnanakaw na nasa iba't ibang ahensya. Hindi naman lahat, pero mas marami. At talamak nga ho ang Pilipinas, pang-apat tayo sa corrupt nation in Asia. Hindi ba kayo nahihiya? Ang presidente, hindi ba nahihiya si Bongbong? Hindi ba nahihiya yung mga congressman natin, mga senador natin? At lalong walang hiya na rin yung ibang gobernador na mga corrupt, at saka yung mga mayor na corrupt. Hindi naman nahihiya yung mga yun. Basta makanakaw sila, makarami sila ng mga kickback sa mga proyekto at sa kanilang mga pinalalamon sa mga anak nila. Sana'y tamaan kayo ng mga parusa ng Diyos. Dahil may nananalangin sa inyo ng mga bura kayo. Sana yung susunod na presidente, yung talagang matapang, yung hindi takot sa mga kurakot, yung kaya niya ipakulong o ipabita yan o ipapatay yung mga yan. Tingnan mo, titino ang Pilipinas. Kung ako presidente, yan ang gagawin ko. Unahin ko yung mga mayor, governor sa kaprobinsyahan, senador, congressman ng mga kurakot, mga department heads, yung mga officials. Ang tunay na salot ng lipunan. Instrumento paggamit sa jablo. Well, ito nga po sa Senado na final at yung impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte, at dahil isa nga po sa article of impeachment o yung mga ikinakaso sa kanya, itong kanyang pagbabanta sa presidente at sa pamilya nito. Tapos ano pa ba? Itong gusto kong talakayin nga po pala, itong patungkol po dito sa ano ang mangyayari gayong hinihiring ng kasi ang tumatay yung judge po dyan ay itong mga senator natin. Hindi naman lahat mga may utak na sa legal, may kaalaman sa mga batas. Hindi naman lahat attorney. Iba wala namang utak, wala lang imik. Sorry, anyway, naihalal sila, di karapatan nila yon. Kaya nga lang, pagdating sa katotohanan ng paglilitiga, ng pag-iimbestiga, ay hindi pala. Kaya kailangan ho kasi ang mga naiboboto natin may utak, may kakayanang mag-imbestiga, hindi silent committee. Tulad nila Lapid. Hindi pa alipore sa mga korap ng mga presidente. Sino mang maging presidente, hindi yung pagdating sa sangguniang bayan o sa sangguniang pandalawigan, hindi marunong sumita ng mga dapat sitahin, hindi marunong magsiwalat, hindi marunong magpaalam sa mamamayan kung anong tunay na kalagayan. Nagtatago sila ng lahat ng mga kalihiman, ng mga impormasyon. Dapat alam ng mamamayan ng lahat ng impormasyon, magkano ang ginastos, magkano inilaan dyan, magkano ang patrabaho dyan, magkano ang kickback, lahat dyan, magkano ang proyektong iyan. Dapat lahat nakikita, ilan ang nagtatrabaho sa gobyerno, ilan sa kapitolyo, sa munisipyo. Dapat alam yan, hindi alam yan ng mga mamamayan ko, anong mga napagmimitingan, anong kunyari nag-hearing, ano na napagkasundo, diba? Dapat detalyado anong reklamo ng ilan, dapat ganun, dapat may freedom of information tayo, access tayo sa mga informasyon. So,
Dapat ang mga mambabatas natin hindi lang magnanakaw na mas marami sa Pilipinas yan. Hindi naman nila kapwa kayang sitahin dahil ang mga ganun na. Sabi nga ni Miriam Santiago kaya yabang kala mo kung sino mga magnanakaw din naman. Di ba? Yan nga po yata tumakbo ang mga mambabatas natin sa Senado at Kongreso dahil sa purpose na anong pwedeng kitain o anong pwedeng i-divert. Dati yung pork barrel na kaming naunang yumaman dyan, inilalaan sa ilalim nila at sila nagde-decide saan ay pupunta yun. Tapos ang laki ng kickback kada proyektong pagpupunta may kickback, kausap yung lintik na DPWH, diba? Sabi merong natapos ng project, ghost project pala, wala, hindi natapos. Nagsiyaman yung mga lintik na kontraktor o mga ahensya ng gobyerno na umasikaso ng mga papel, pati mga lintik na mambabatas, pati yung mga kaaliporos nilang mga halal ng bayan na dinaanan ng proyekto. Kayo dito mabulgar, pag namatay kayo, impyerno kayo, sabi ni Kristo, mga magnanakaw at instrumento ng kasamaan, basta makinabang. Pal na mukha nyo. Wala naman magawa. Siyempre mas mataas sa kanila yung walang hiyang congressman o senador na may pondo. Ngayon naman yung mga allocables, yung insertions, hinihiling nilang mga korap na mga mambabatas papunta sa ang probinsya nila kung saan, pero may kickback sila sa lahat ng iyon. Kakausapin ko saan dadaan yung pondong yon, kung saang departamento may kakausapin sila. Yan, ano yan ni congressman, ni senador, yung para sa kanya at sa partido niya. Kalasin na rin, kaltasin na. Ganyan ang kakabulok ng ating gobyerno. Dapat nga ho dyan sa mga senador na mga ganyan na magnanakaw at mga kongresyan, makulong talaga at talagang mabitay talaga. At talagang tamaan na sumpa yung mga ganyan. Hindi rin lamang talaga sila magagamit para sa pag-unlad o kapakanan ng Pilipino, kundi kapakanan ng kanilang pamilya. So siya nga po pala, dahil po ano mangyayari ngayon dito sa lintik na hiling na mga hindi mapagkakatiwala ang mga senador natin sa Pilipinas? Anong mangyayari dyan? Diba? Nanggigigil itong si Pampilo Lacson na talaga bang 16 votes ang kailangan? Tanong niya kay Chis Escudero, sabi oo, na ipunin, na ma-approve, na iboto na mapatalsik si Sara ng mga senador na mula sa 24 senadors. Yun ba ang talagang kailangan para makapag-impeach? Paano sila? Wala pa sa bilang. Kulang. Ilan ba sila? Kasi ang senador kasi natin talaga is 24. Pero ngayon, dahil wala po si Bato de la Rosa, di 23 na lang nagtatago. Tapos natanggal pa si Jinggoy, di 22 na lang. Nawala pa po itong si Marcoleta. Diba? Sumuko na. At dahil kinasuhan din ng plunder, kapareho ni Jinggoy. Di ilan na lang? 21 na lang. So sa 21 na yan, ilas mo yung kalaban ni Laping na 8 na pro Duterte. Sila Cayetano na magkapatid. At magkapatid din na sila Villar, Aimee, Robin at iba pa. Di ang matitira na lang ay 13, 13. Kulang pa sila ng 3. Kung umatras pa sa kanila si Chis o may kulamin dyan, di nabawasan na naman. Kukulangin na sa 16 para ibotong tanggalin si Sara Duterte, ano man ang kalabasan ng hearing na yan. Kaya masiwalat na may paglabag nga si Sara, pero kung pag pinagbotohan ng natitirang senador 13 lang, hindi pa rin ma-approve na matanggalin si Sara ayon sa saligang batas. Alangan namang brasuhin na naman o baliwalain o ibendalo, makakasuhan sa Supreme Court kapag hindi sinunod ang saligang batas. Kaya ano pang kalabasan ng debatehan sa Senado o hearing ng mga magagaling na attorney ng magkabilang panig tulad nila Narbasa, Ligunan, Sison at iba pa. Diba? Kanya-kanyang blapan sila, kanya-kanyang objection sila. Diba? At least natututo ang mamamaya. Pero para sa akin, di pa sila ganun kagagaling, pangkaraniwan lang. Yung iba grandstanding lang, sikat pa nga yung iba. Maraming iba nga mas magagaling pa dyan yung mga nagkokomentong iba na trial lawyer. At ako, hindi ako naniniwala na may libre dyan. Lahat yan, kliyente mo gobyerno, si Marcos, ako yung mga senador, imposible na walang bayad yan. Walang libre yan, katangahan libre yan. Then, ganun din sa panig ni Sara, naturally may bayad yan. Pero maliban lamang ikaw yung attorney, talagang tauhan nila o kabarkada nila o kadikit nila, ay talagang kahit libre. Pero pangkaraniwan, pag ganyan malalaking kaso yan, imposible hindi. Alangan na may exposure lang yan. Talagang may bayad yan. Hindi malaki ang bayad yan.
kayo maniniwala doon sa mga attorney na basta yung ganyan, pag ganyang kasong humahawak na ganyan, yan mismo yung malaking bayad yan. 'Di ba? Sinasabi ng kabila, ito naka-point kami sa unang araw, ikalawang araw, o ganito, ikatlo, ganyan, wala na, talo na, ganyan, ganyan. Ay, mamamayan, magising ho kayo. Ang magdidesisyon yan, hindi yan kung ano ang mga nailitaw nilang katotohanan. Kung sabihin natin totoo, halimbawa na nagbanta ng pagpatay itong si Sara Duterte doon sa kanyang ibinroadcast na sa social media na ipapapatay niya kung sakaling may mangyari sa kanya, may inutusan na siya. Halimbawa, yung sa kanya intelligence fund at kung ano-ano pa, no, na mga ikilaso sa kanya. Sabihin na lang nating napatunayan lahat yan at mas malinaw na naipresenta ng prosecution ng nagdidiin sa kanya. Sabihin na lang natin ganun na ang nangyari. At hindi siya na ipagtanggol, hindi naging maganda yung pag-cross-examine na depensa ng mga abogado ni Sara Duterte doon sa mga witnesses at kung paano idedepensa nila yung ginawa o inaakusan kay Sara Duterte. Paano kung ganun nga mangyari, hindi nila madepensa, mas maganda yata ang pagkaka-explain o ang paglalahad ng mga ebidensya ng mga paratang ng prosecution. Pero didesisyonan pa rin po yan ng nakararaming boto ng Senado. Matalino man sila o hindi, hindi naman yung mga attorney o judge, pero sila ang maghuhusga. Pwede nilang pairalin yung politikang kinabibilangan nila. Magagawa sila masusunod kung ilan ang required na boto. 16. Siyempre, kung ano yung seating, hindi yung kung ano ang available. 24 is seating, ayon sa Korte Suprema at sa ating saligang batas. Kinakailangan talaga, although Korte Suprema talaga magdedetermina yan. Doon sa pagboboto, iba yung sa pagkakaroon ng presiding, di ba yung nakaraan nagtalo-talo sila kung dapat bang pwede na ba yung botong ganito para mapalitan ng aming Senate President. O yun, may pinayagan ng ating Korte Suprema dahil yun ang naging available na detera. Pero when it comes sa pag-i-impeach mo na halal ng bayan, ay kailangan ng nasa saligang batas ay 24 sitting senators. Kaya sila ay kinasuhan, kaya sila hindi magiging available dahil nakakulong o nagtatago. It should be 16 pa rin. Kailangan ang boboto na para matanggal itong kanilang gustong tanggalin sa posisyon na gaya ni Sara. Kaya kinakailangan pa po itong 13 sa majority block ng Senado ay kinakailangan na madagdagan pa ng 3 para maging 16. Ay saan naman sila hahanap na kamay ni Satanas ng 3 pa nakakulay nila? Paano sila manghihila uli o hihikayat o magsusulisul sa kabila? Wala si Bato, nakakulong yung dalawa, si Marcoleta at si Jinggoy. Yung minority block naman na 8 ng kabila na kalaban nila. Ay buti kung maligawan nila, ano ililigaw na, hindi namin kayo kakasuhan uli. Maleta. Well, kami hong mga mamamayan, talagang wala kaming pakialam sa malintik na kababuyan ng politika ninyo, mga kadugyutan ng politika ninyo, Ang sa amin, kung paano mababago at may aayos at hindi makukurap ang lahat ng resources ng Pilipinas. Araw-araw hinihiling namin sa Panginoon na talagang mabura talaga kayo. Tamaan kayo ng sumpa, talagang kayong mga peste ng Pilipinas. Peste ng lipunan ito. Okay, nagstakbo kayo, ewan ko sa mga pang-personal na interest ninyo. Di namin alam kung anong gagawin talaga sa inyong mga senador, o mga mambabatas at congressman At saka yung mga politikong kurap sa Pilipinas. Binoto kasi kayo ng mga pinag-uuto-uto ninyo So ngayon, ano ang mangyayari? Batas ang masusunod kahit Supreme Court na I think mabubuti ang mga puso nila. Gagawin pa rin nila kung ano nakasaad sa batas. Kaya sila ay may pabor kay Marcos o sila ay may pabor kay Duterte mabalik, no? Kaya marami nagbibigay ng mga legal opinion dyan yung mga dating Supreme Court, yung mga iba't ibang mga matatalinong attorney, malalaman ng mga mamamayan naman. Kaya nga lang ang ating bansa hati nga sa mga pro Duterte at pro Marcos. Maraming iba, may mga troll sila, vlogger at broadcaster na mga bayaran. Diba? Ulputan, hindi wag kayo maniwalang walang tinatanggap yung mga yan. Pero yung ilan, na pabor lang talaga at ayaw nilang mabalik ang Duterte. Talagang normal sila bibigay ng kanilang saloobin at binabakapan nila yung mga ebidensya na napapanood nila sa Senado
sa hearing at binibigyan nila ng diin pa. Ayun, dahil totoong ayaw nila sa mga Duterte. Ganon din may mga ayaw sa mga Marcos. Ganon din ang mga DDS na talagang galit sila at ayaw nila. Talagang paramihan yan. Paramihan o yan. Kaya pagdating ng election, very exciting malalaman kung sino mas marami talaga. Pero ngayon, hindi ko rin masabi dahil sabi-sabi, para daw mas lamang si Sara at hindi mananalo kahit si Lene o di kaya sino mang si Romualdez kung sino o anak ni Bongbong Marcos sa mga DDS. O isa pa yung bagay na parang natraidor ang mga dati nilang kasamang DDS o sila yung mga Duterte, kaya maraming nagalit. Tapos hindi pa nagbago Pilipinas. Sorry hindi tayo nakikikampi dyan. Basta ganito ang nangyari. Ang mangyayari niyan, talagang kung magboboto itong 24 sitting senators natin, then 16 saan kukuha? Ayun ang dapat mangyari. Yan ang idedeklara rin ng Supreme Court. Sila ang final deciding dyan. Opinion hindi yung utak ng mga senador na iba't iba na kanya-kanyang opinion o ilan lang ang mga attorney dyan at hindi naman sila judge, although sitting judge sila para lamang dinggin itong impeachment trial against Sara Duterte. Pero kailangan itong Supreme Court ang siyang really deciding the final at talagang supreme na korte na magche-check kung nasa ayon ba sa saligang batas itong ginagawa ng mga lintik ng mga senador natin at mga congressman natin. So malalaman yan, yun ang masusunod. Kaya nga nagagalait ito si Ping Lacson na parang di niya matanggap na 16. Yun din na sinabi ng kanilang kinaalyado o kinuha o hinila na na attorney na alam, matalino rin naman siyang gumanap sa kanyang pagpe-preside sa impeachment trial na instead sana si Win Gatchalian wala namang may utak si Win Gatchalian, pero when it comes sa paghahawak pagpe-preside sa isang trial walang alam yan. Kaya yun, tingnan nyo, para lang siyang bato doon sa tabi. Umalis-alis na nga siya doon, bumabasa, nakakasira na lamang ng view. Sorry lumilitaw lamang sa mga impeachment trial na ito kung sino yung mga senador na mga wala lang tingin lang, wala lang sinasabi, ayaw nilang makialam, di ba? Yung iba naiipit yan kasi. So kaya yun, malalaman ng tao sino mga walang ginawa. Huwag nyo na iboto sino yung mga talaga may isip yun nakikipaglaban talaga. Yun talaga sino may yun lang. Tama rin yan, nagkaroon ng trial para malaman ko sinong bobo at saka matalino, sino nakikipaglaban at hindi. Ako alam ko na wala para ako media at saka tagal ako marketing major, graduate din ako yung black marketing at yung alam namin yan yung mga propagandang yan. Nako, mararamdaman naman namin sa tagal namin kung sino ang talagang tunay na talaga namang nagsasabi ng totoo, sino ang tunay na nakikipaglaban. Kaya yun ang namumutik-tik. Kaya nga huwag kayo magtaka kahit mga artista nangaw-ngaw tungkol sa mga korupsyon. Dahil normally yun ang nananalo. Dahil yun ang gusto ng masa, hindi naman lahat matatalino hindi naman lahat sa Pilipinas abogado pero nakararami dyan mahihirap pag nakiramdam sila ng mga mambabatas o mga mayor o mga konsyal ng bayan o mga gobernador o mga senador o congressman na tatakbo na alam nila na talagang yun ay mahal at damain damdamin nila. Kaya itong mga lintik na mga party list na dama daw nila sila ang nagre-representative. Wag kapag nakaupo ng mga corrupt din mga hinayupak na iyan at wala ring magawa-gawa, hindi mo maramdaman sa kaprobinsyan na yung marginal na mga grupo sa Pilipinas na nire-represent nila kuno. Kaya sabi ko nga ayan ang mangyayari. Parang nakikinikita na hindi hindi pasiguro tama rin yan na nag-iimbestiga para malaman ng tao baka yung mga DDS o DDList na sinasabi ng mga pro Marcos ay magbago ang isip at baka sila ay
ipanawagan na rin. Baka yung ibang congressman makita nila na talagang masama si Sara Duterte at may ground na patalsikin, lumipat na rin, maasa silang boboto. Pero sa ngayon, bayang Pilipinas talagang alam na kung sinong hindi boboto, dahil hanggang ngayon makikita mo sa Senado, sa impeachment trial, kung sino ang mga pro Duterte dyan na hindi nila hahayaan si Duterte, at binabakapan nila. Sila ang isa ring cross examine o nagtatanong-tanong, naglilitiga dito sa mga witnesses ng mga pro Marcos ng prosecutor. Kaya parang alam na talaga. Paano nila kukumbinsihin na makakukuha pa ng 3 para maging 16 ang kabuuang maiboboto ng pro Marcos senators ng prosecution na matanggal itong si Sara Duterte? Ibig sabihin, nakabatay pa rin yan sa kung ano ang sinasaad ng saligang batas. Sorry. Kaya baka mauwi na lang sa eleksyon na lang sa 2028. Doon na lamang magde-decide kung si Sara pa rin o kung sinong ipangtatapat nila kay Sara. Ganun yan. Hindi madidesisyonan dito sa yung gaya ng unang aking ipinost, na hindi ito madidesisyonan ng konting boto. O mas marami sila, 11 sila. Ping Lacson versus 8, hindi pa rin. No way pa rin. Dahil hindi yan ang sinasabi ng saligang batas. Kaya mamatay sa ihi o sa inis o talagang mamatay sa kurot na lang itong si Ping Lacson. Wala tayong magagawa. Senador Ping Lacson, yan ang batas . Hindi sa ako'y panig din. Yan ang batas. Huwag yung laging bendalo. Bendalong mga tulpo, ewan. Yan. Kaya ngayon, di ko na rin iboboto yung mga yan. Kumbaga, diba, si Soto, ano ba sinasabi niya? Wag na yung mga rules ang sinusunod yan. Wag na yung technicalities. Bendalo, kung anong gusto ng tao, yun na lang ang mahalaga. Ang gusto nila malaman, o di ihayag ninyo yung totoo. Kaya ang problema nga, Soto, Itbulaga, pag nailahad nyo na, sige, sabihin na lang lahat, pumabor sa inyo lahat ng investigasyon. Kaso magdedesisyon, ang kailangan 16 votes, saan kayo kukuha niyan? Kahit pagralihin nyo yung mga pro Marcos o pro inyo dyan sa labas ng Senado, hindi pa rin kayo makakapag-decide. Oras pinilit ninyo, pag makakasuhan din kayo, kayo rin matatalo. Supreme Court pa rin ang magde-decide pag pinilit nyo yung gusto ninyo. Kahit sabihin natin hindi pa mag-rally ang buong Pilipinas against sa inyo. Ganyan po mga kababayan. Para sa NSK News ng NSK TV Channel, Narciso Co reporting.